Hello everyone and hello Pisces. Itong general reading ay para sa June 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam niyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulahuan. Thank you sa pag-subscribe. Initial impressions natin, Pisces, may mga bagay sa buhay mo ngayon na pakiramdam mo ay wala kang kontrol. May mga sitwasyon na talagang hindi mo maiwasan at kailangan mo lang harapin ng direkta. Ang mahalaga ngayong buwan na ito, kailangan mong makita sa sarili mo na may kakayanan ka para ipagtanggol ang iyong posisyon at ang iyong sarili. Huwag mong hayaan na madaig ka ng mga kaganapan sa paligid mo. Kailangan mong tumayo ng matatag at huwag magpaapi o magpa-impluwensya sa mga bagay na alam mong hindi naman tama para sa iyo. Ang buwan na ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas ng loob para harapin ang katotohanan. You have the Page of Wands reversed. Dati parang dumaan ka sa isang panahon kung saan nawalan ka ng direksyon o hindi mo alam kung paano sisimulan ang mga pangarap mo. Ang card na ito ay nagpapakita na baka may mga balita o opportunities na dumating noon pero hindi mo nasalo dahil sa kawalan ng focus or kumpiyansa. Naging matagal ang iyong pag-aalinlangan bago ka nakagalaw. Maaaring naging pasaway ka rin sa iyong sariling routine o kaya naman ay naging masyadong impulsive sa mga maling bagay. Ang energy na ito ay nagpapakita na parang puro plano lang ang naganap noon pero walang totoong aksyon na nangyari. Ang past mo ay naging kwento ng missed timing dahil sa takot na baka hindi ka pa sapat o hindi ka pa handa. Ngayon, tinitignan mo ang panahong yun at nare-realize mo na ang oras ay mahalaga. Ang pagiging mailap ng iyong mga passion noon ang nagturo sa iyo na kailangan mong maging mas seryoso sa iyong mga commitments. Ginamit mo ang lesson na ito para masiguradong hindi ka muling mauubusan ng gana kapag may bagong pagkakataon sa harap mo. You have the Lovers. Sa kasalukuyan, Pisces, heto ka na sa stage kung saan kailangan mong gumawa ng isang napaka-importanting desisyon tungkol sa iyong mga relasyon o sa iyong sariling values. Ang Lovers card ay choices at harmony. Ibig sabihin may mga koneksyon sa buhay mo ngayon na talagang binibigyan mo ng malaking halaga. Ramdam mo ang kailangan na maging aligned ang puso mo sa iyong ginagawa sa buwan na ito. Ito yung energy kung saan ang iyong pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay nagiging salamin ng iyong sariling pagkatao. Maaaring may isang partnership ka ngayon na punong-puno ng passion pero nangangailangan din ng matinding katapatan. Ang present mo ay tungkol sa pagpili kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo at kung sino ang mga taong gusto mong makasama sa iyong journey paitaas. Huwag mong hayaan na ang iyong emotion lang ang magdidikta ng iyong bukas. Gamitin mo ang iyong intuition para malaman mo kung ang lover's energy na ito ay makakatulong sa iyong growth. Ang card na ito ay paalala na ang bawat choice mo ngayon ay may malaking epekto sa iyong future stability. Manatiling tapat sa iyong sariling katotohanan habang binubuo mo ang mga ugnayan na ito. You have the Three of Swords. Ang energy na darating sa iyo ay ang pagkakaroon ng isang masakit na realization o paglaya mula sa isang sitwasyong nagbibigay sa iyo ng lungkot. Ang Three of Swords ay card ng heartbreak at emotional release. Ibig sabihin, may potensyal na masaktan ka sa isang balita o kaganapan pero ito ay kailangan mangyari para malinis ang iyong puso. Huwag mong katakutan ang kirot na darating dahil ito ay bahagi ng iyong purification.
Mararamdaman mo ang pangangailangan na ilabas ang mga emosyong matagal mo nang kinikimkim sa loob mo. Ito yung energy kung saan ang katotohanan ay medyo masakit pero ito ang magpapalaya sa iyo mula sa mga maling akala tungkol sa iyong present situation. Ang potential na ito ay nagpapakita na kailangan mong dumaan sa surgery ng emosyon para tuluyan ng maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Maging handa na harapin ang lungkot nang hindi ito tinatakasan o binabaliwala gaya ng ginawa mo sa past. Ang bawat luhang papatak ay magsisilbing gamot para sa iyong kaluluwa para mas maging malinaw ang iyong paningin. Sa dulo, ang sakit na ito ang magbubukas ng pinto para sa iyong tunay na pagbangon at mas matatag na version ng iyong sarili. You have the Five of Pentacles in reverse. Ang payo sa iyo, Pisces, ay hanapin mo na ang daan palabas sa iyong paghihirap dahil ang tulong ay abot kamay mo na. Ang reversed Five of Pentacles sa posisyon na ito ay nagsasabing matatapos na ang iyong panahon ng kawalan o yung pakiramdam na mag-isa ka lang sa ulan. Huwag kang matakot na lumapit sa mga taong handang tumulong sa iyo o magbukas ng pinto para sa mga bagong opportunities. Kailangan mong maniwala na deserve mo ang masaganang buhay at hindi ka itinakda para maging kawawa o laging kulang. Ang payo na ito ay para sabihing mag-focus ka sa recovery at sa paghahanap ng mga resources na magpapabangon sa iyo mula sa anumang financial or emotional na paghihirap. Itigil mo ang pag-iisip na outcast ka dahil may mga gabay at tao na nakapaligid sa iyo. Kailangan mo lang silang papasukin. Ang pinaka-importante, ayusin mo ang iyong pananaw tungkol sa iyong sariling worth at seguridad. Huwag mong hayaan ang pride na humarang sa pagkakataon mong makarecover mula sa mga pagkukulang sa buhay. Ang payo na ito ay nagsasabing ang tagumpay ay nagmumula sa iyong pagpapakumbaba at sa iyong determinasyon na makalabas sa dilim patungo sa liwanag. You have the Seven of Cups or the Seven of Wands. Sinasabi dito na ang buwan na ito ay magiging oras para sa iyo na ma-realize mo na may mga bagay na kailangan mong pinoprotektahan para sa sarili mo. May mga sitwasyon at mga tao na maaaring hindi nakakatulong sa iyo or maaaring meron silang ibang klaseng motibo against you. At ito ay kailangan mong makita at makikita mo ito at kailangan mo siyang protektahan ang energy mo mula sa mga taong ito. Ito yung learning na makikita mo sa buwan na ito na kailangan mong piliin ang sarili mo, na kailangan mong tulungan ang sarili mo. At ito ay magagawa mo kung gagawin mo ang advice sa iyo at matutunan mong unahin kung ano ba ang dapat na para sa iyo. Advice card sa tayo. Pero bago ang lahat, please subscribe, like, and huwag kalimutan i-share ang mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang ito to support this channel. Ang unang advice card mo ay Dreams of Abundance. Habang ikaw ay natutulog, ang Panginoon, ang iyong mga anghel, at ang iyong higher self ay nagbibigay sa iyo ng mga idea, sagot, at solusyon. Siguraduhin mong itatala mo ang iyong mga panaginip dahil naglalaman ang mga ito ng mahahalagang insights at tutulong sa iyo para ma-manifest ang iyong mga pangarap at yaman sa realidad ngayong buwan. Ang pangalawang advice card ay savings. Sinasabi nito na sa tuwing ikaw ay matututong mag-ipon ng consistent para sa iyong kinabukasan, ang iyong future self ay lalong magiging secured. Ang pagtatabi ng bahagi ng iyong kita ay isang malaking forma ng pag-aalaga sa sarili na magbibigay sa iyo ng peace of mind. Ito ang magsisilbing pundasyon mo para sa iyong financial stability. Ang pangatlong advice card ay abundance. Nagpapaalala ito na ang may kapal ay mahal na mahal ka.
At hinihiling niya na ipakita mo kung paano ka magiging karapat-dapat na tumanggap ng mga biyaya. Bitawan mo na ang iyong mga plano at maging handa ka na maging vessel para sa kasaganaan. Hayaan mong ang universe ang mag-provide ng lahat ng kailangan mo sa tamang timing. Ang pang-apat na advice card ay travel. May potential na ang bawat aspeto ng iyong mga biyahe or paglalakbay ngayong buwan ay maganap ng may harmony. Ang divine order ang mag-aayos ng bawat detalye ng iyong journey. Kaya hayaan mo lang na ang iyong sarili na magpagabay sa mga signs na makikita mo sa iyong dinadaanan patungo sa iyong destinasyon. Ang panlimang advice card ay Ram, Perseverance. Napakarami mong regalo at talento at walang problema ang kayang tumalo sa kapangyarihan ng iyong isip basta't mananatili kang matatag. Sa pamamagitan ng pasensya, maaabot mo ang rurok ng iyong tagumpay. Huwag kang susuko dahil ang magandang kapalaran ay tiyak na susunod sa iyong mga pagsisikap. Ang pang-anim na advice card ay Pronghorn, Action. Panahon na para ikaw ay umaksyon dahil sa mga opportunities na nasa harap mo na mismo. Huwag kang matakot na mag-move forward gamit ang iyong mga talento at galing. Ang iyong mabilis na pag-iisip at matalas na pakiramdam ang magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay ngayong buwan ng June. Ngayon, kukuha tayo ng mga cards, 3 cards. Mamimili ka ng isa. Mag-iisip ka ng mga tanong mo. Ano yung isa mong tanong? At kukuha ka ng isang card. Itong card na ito walang explanation pero ikaw na mismo ang magbabasa. Mamili ka lang ng isa sa 3 barahang ito. At kung ready ka na, babuksan ko na ang mga cards. Yan ang reading ninyo. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next hulahuan.